walang may dudulot na maganda ang pangingialam, lalo na sa inyong mga normal na tao. Nakakagulat ka naman. Hindi ka namin napansin dyan. Kung ako sa inyo, habang maaga pa, umalis na kayo sa baryong ito. Pwede nila kayong matandaan pero hindi nila kayo mapapakialaman kapag nawala na kayo sa lugar na ito. Dahil wala naman sila ang magagawa. Sino ka? Bakit parang ang dami mong alam? Ako si Ermita, ang dating albularyo sa lugar na ito. Pero matagal na rin tumigil nung pinatay ni na Franco ang ina ni Christian at Lance. Siya lang ang tanging naniniwala sa kakayahan ko. Kaya nang mawala siya, pakiramdam ko, wala na rin akong silbi sa lugar na ito. Dahil walang kailanman ang naniwala sa akin at sa mga babala ko. Pinatay? Pinatay ni na Kapitan ang ina ni na Christian? Bakit? Ano ba sila at anong karapatan nilang pumatay gayong mga sibilyan lang sila? Hindi lang simpleng baryo sibilyan ang napunta ninyo, Iha. Kundi baryo ng mga aswang. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Magandang umaga, Kwentong Takip Silim Channel at sa inyo, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hailey. Itong kwento ko ay isang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Yung akala kong matatapos na lahat ng paghihirap namin ni Lola Berto nung nakaligtas kami sa bagyo, hindi pa pala. At ito ang ikikwento ko sa inyo. Hindi ako. Yung mga gamit pa natin sa baba, wala na bang natira? Lola, wala na po. Nakalikas na rin po sina Ate Data. Wala na tayong madadaanan sa baba kasi nablock na po ng tubig yung hagdan. Lapaakyat na po ngayon dito. Wala tayong pagpipilian, Apo. Kailangan na nating baklasin yung kisame. Halika na dito. Madali ka. Umakyat ka na. Dalian mo na! Hindi ako! Eto na po, Lola. Pero bakit sa kisame tayo dadaan? Delikado po. Baka mamaya paglabas natin, bigla tayong tamaan ng kidlat. Wala na rin tayong ibang pwedeng daanan, kundi dito lang, Iha. Alalayan mo ako dito. Sa baba ng lugar na to, madadali talaga tayo. At least kung nasa kisame tayo, baka may dumaan na helicopter at maidigas pa tayo. Bilis na! Dahan-dahan lang po kayo. Kailangan ko lang makita kung safe na makalabas bago ikaw. Okay na. Ikaw nang mauna. Kailangan makita ko munang ligtas ka bago ako. Mag-ingat po kayo, Lola. Alalayan mo ako, Apo. Dali. Isa. Dalawa. Tatlo. Buti ayos lang po kayo. Reject mga kurap yan. Ang dami-daming pera ng gobyerno, pero hindi man ang maayos sa mga lugar na laging binabaha. Puro ayuda, pero walang totoong solusyon. Buti na yung talaga malakas pa po kayo, Lola. Hindi ko kakayanin kung sasabihin mo sa akin, iwanan na lang kita dahil hindi mo na kaya. Pag nangyari yun, talagang sasama na lang ako sa inyo sa hukay kesa mabuhay pa ako nang wala na akong kakampi sa mundong to. Hindi mangyayari yun, Apo. Pinangako ko sa iyong walang iwanan, di ba? Ako na lang ang meron ka. Kaya ipinapangako ko sa sarili ko na hanggang sa huli, poprotektahan kita. Pero paano na po tayo ngayon lang? Kapag umasa pa tayo sa tulong na di naman tayo sigurado kung darating, baka talagang magkasama na tayong maghuhukay ng sarili nating libingan. Lumingali nga muna si Lola Berta sa paligid niya, Sir Jupiter. Saka siya may itinuro sa baba. Doon namin nakita ang isang maliit na bangka na nakatali sa may puno.
Dahil palubog na rin ang bahay namin at maaabutan na kami ng tubig sa kisame, alam naming kaya naming abutin yun ni Lola. Ayun ako. May bangka sa gilid. Yun ang sakyan natin. Sigurado po ba kayo? Wala nang oras. Bilis! Hangang-hang ako kay Lola Berta nung mga oras na yun, Sir Jupiter. Kung ako lang, baka puro pagpapanik lang ang mangyari sa akin at hayaan na lang ang sarili kong mamatay sa gitna ng bagyong yun. Dahil na rin sa tulong ng maliit na bangkang yon, hindi namin malalaman na may pag-asa pa pala kaming mabuhay. Kaso, para lang humarap muli sa panibagong unos na naman sa mga buhay namin. Ellie, apo, gising na. Nasa na po tayo? Hindi ko rin alam eh. Hindi ako pamilyar sa lugar na to. At saka, inaan mo ang boses mo, iha. Susubukan natin humanap ng tulong. Nandito po sila, Tay! May tao. Kumalma ka lang. Baka pwede natin silang hinga ng tulong. Ito ba yung sinasabi mo, Adelina? Magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Franco, ang kapitan ng baryong ito. Ito si Adelina, ang anak ko. Natagpuan niya kayo kanina dito at tinawag kami sa plaza. Pwede ba namin malaman kung saan kayo nanggaling? Hindi nyo ba muna tatanungin kung ayos lang kami? Kalma lang po. Magandang araw din po, Kapitan. Ako po si Hailey. At ang kasama ko naman po, ang lola ko na si Berta. Mga taga-bahay ng San Isidro po kami. Binaha yung lugar namin kaya lumikas lang po kami. Hindi namin sigurado kung saan lugar to pero mukhang dito kami dinala ng bangka na sinakyan namin. San Isidro? Di ba sa kabilang bayan lang yun, Tay? Oo, mukhang ang lugar lang natin ang hindi tinamaan ng bagyo. Salamat sa Diyos. Mukhang wala rin kayong matutuluyan. Wala ba kayong ibang mga gamit na dala? Wala, Kapitan. Tanging mga sarili lang namin ang dala namin ngayon. Nagbabakasakali rin kaming makahingi ng tulong dito sa baryo nyo ngayon. Wala naman kaming ibang intensyon kundi ang maging ligtas lang kaming dalawa ng apo ko. Pero kung gugustuhin nyo kaming paalisin, dahil hindi nyo naman kami ganun kilala, ayos lang din. Ituro nyo lang kung saan kami pwedeng dumaan. Christian? Magandang araw, Kapitan. Anong meron dito? Sino po ang mga yan? Mga taga-kabilang bayan sila, Christian. Napadpad dito kasama ng bangka nila. Natagpuan sila dito na Adelina kaya pinuntahan namin. Kasi ang sabi nitong anak ko, wala daw silang malay kanina. Mabuti na lang din at ligtas naman sila. Magandang araw, iho. Ako si Lola Berta. At ang kasama ko naman ay ang apo ko na si Hailey. Ay sana ayos lang sa inyo na napadpad kami dito sa lugar ninyo. Hindi rin naman namin sinasadya na dito kami dalihin ng bangka na dala namin. Gusto lang talaga naming makaligtas ng apo ko. Pasensya na, Lola Berta. Kung pangit ang pagkakadeliver ko sa inyo ng tanong ko. Hindi lang kasi talaga madalas na may napapadpad dito sa lugar namin na taga-ibang lugar. Kaya medyo naninibago lang po kami. Mga kasiman nyo, wala kayong dapat ikabahala. Mga taga San Isidro lang sila, binagyot napadpad dito. May matutuluyan na po ba kayo, Lola Berta? Hailey? Kung wala pa, bukas ang mansyon ko para sa inyo. Mansion daw. At welcome tayo. Maraming salamat, iho. Huwag kang mag-alala. Bilang kabayaran, tutulong kami ng apo ko sa mansyon nyo. Hindi na ho kailangan, Lola Berta. Ang mahalaga, ligtas na kayo ng apo mo ta. Meron kayong matutuluyan. Kahit panandalian lang. Susubukan ko ring makipag-coordinate sa munisipyo namin sa bayan. At baka may tulong na maihatid sa inyo. Hindi ako madalas humanga sa mga lalaki noon, Sir Jupiter. Para sa akin kasi halos pare-parehas lang naman ang mga biyahe nila.
Karamihan kasi ng mga lalaking nakilala ko sa bayan namin ay puro mga mayayabang at puro pagpapasikat sa mga babaeng nililigawan nila ang ginagawa. Kung may makakasalamuha man akong lalaki ng gentleman, bihira lang at madalas pang may sariling mundo. Kaya yung mga tulad ni Christian, napakabihira. Bakit pansamantala lang? Pwede naman pang habang buhay. Makakabawi rin kami sa kabutihan mo, iho. Sumakay na si Christian sa kabayo niya, Sir Jupiter. Habang kami naman ay inaalalayan ni na Adelina at Kapitan Franco papunta sa baryo, siguro para ihatid na rin kung saan man ang mansyon na tinutukoy ni Christian. Dahil hindi naman namin kabisado ang lugar na to. Hindi ko nga alam kung ganito lang ba talaga sa lugar nila, Sir Jupiter, yung bang one for all for one. Dahil lahat ng mga tao sa baryo kasunod namin maglakad. Ramdam ko tuloy ang mga tagos sa buto ng mga titig nila sa amin, pati na rin ang mga buglungan nila. Naiintindihan naman namin kung naninibago talaga sila sa amin. Hindi ko lang maiwasang hindi pansinin. Kinikilabutan ako sa titig ng mga taga-baryo sa atin. Akala mo may gagawin tayong masama kung makabantay sa atin eh. Wala naman tayong gagawin masama sa kanila. Hayaan mo na. Huwag kang ganyan, Hailey. Mabuti nga't hindi tayo tinaboy paalis dito eh. Ngayon lang yan. Sa susunod, masasanay rin yan sa atin. Nandito na tayo sa mansyon ni na Christian, Lola Berta at Hailey. Dito nakatira si Christian at dito rin kayo pansamantalang maninirahan. Aba, ay napakalaki naman pala ng mansyon ni Christian. Pero bakit parang ang dilim naman dito, Kapitan? Si Lola ang judgmental. Hindi mo ba nakikita yan la? Ang makaluma ng disenyo ng mansyon. Kaya paniguradong matagal-tagal din tong na-isolate sa mga tao. Ang ganda ng design, oh. Mala Victorian era. Parang tulad sa mga nakikita ko sa palabas ng atake. Parang fairy tale. Tapos si Christian... Hoy, tigilan mo yung kaharutan mo, Hailey. Huwag mong idamay si Christian sa mga fantasies mong babaita ka. At saka itong mansyon. Hindi bang fairy tale yung dating sa akin eh. Parang pang-horror films. Pasensya na po kayo la. Hindi ko pa kasi napapaayos nung mansyon mula nung minana ko to sa mga magulang ko na patay na ngayon. Pero huwag kayo mag-alala kasi sigurado naman akong walang multo dito sa mansyon na to. Naku, huwag mong pansinin yung sinasabi nitong si Lola Berta, Christian. Ayos lang naman sa amin kahit ano pang itsura ng bahay mo. Ang mahalaga sa amin ngayon, makapagpahinga at makakain ng maayos. Di ba la? Matanda na kasi, kaya alam mo na. Ay, gaga ka talagang bata ka. Kung makapagsalita ka parang wala ako sa harapan mo Iho, wala namang problema sa akin kung may multo man o wala ang mansyon mo. Gusto ko lang ulit magpasalamat dahil pinaunlakan mo kami manirahan dito sa pamamahay mo. Kung ibang tao yun, baka hinayaan na lang kami. Kaya, salamat ulit. Aba, mabait po talaga si Christian, Lola Berta. Bata pa lang po kami Napakamatulungin niya ng tao. Mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan. At ang paborito niya, yung mga bahay ampunan dahil mahilig siya sa mga bata. Hindi ba, Christian? Hindi mo naman na kailangan pang bangkitin yun, Adelina. Pero hindi ka rin naman mali. Oo nga pala. Maiwan ko muna kayo dito sandali at papasok muna ako sa loob para maipaghanda ko kayo ng makakain. Papatingnan ko na rin muna sa mayordomo namin yung kwarto na pwede niyong tulugan dito sa mansyon. Siya, sige, Iyo. Maraming salamat. Kami munang bahala dito kay Lola Berta, Christian. Masyado namang pahalata tong Adelina na to na gusto niya si Christian. Lata namang nilalayuan siya. Napaigig ako nang kurutin ako ni Lola Berta sa tagiliran. Nang tingnan ko siya, pinandilatan niya ako ng mata, Sir Jupiter.
Narinig niya siguro yung binubulong ko. Totoo naman masyado siyang madada. Yung mga bagay sana na hindi naman relevant sa usapan, wag na sana niyang banggitin, lalo na kung kilala niya yung tao na hindi naman mahilig ipagkalat o ipagsabi sa iba kung ano ang hilig niyang gawin. Alam naman namin at halata naman kay Christian na mukhang nature niya nga ang tumulong. Kailangan pa bang ipagsigawan yun sa pagmumukha namin? Tingin ko hindi naman na siguro, di ba? Sana nakatulong kami sa inyo, Lola Berta. Kung may kailangan pa kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi sa amin dahil hindi naman kami magdadalawang isip na tumulong din sa inyo. Lahat kami dito sa baryo, kahit na naninibago pa yung ibang kasama namin, hindi kami magdadalawang isip na tulungan kayo kung kailangan nyo kami. Mukhang hindi nagkamali ng binoto ang mga kasimanya nyo, Kapitan. Napakabuti rin ang puso nyo. Maraming salamat kasi hindi nyo kami itinaboy ni Hailey dito sa baryo. Basta taong nangangailangan, ginagawa namin lahat para tumulong, Lola Berta. Bago ko nga pala makalimutan, naghahanda kasi kami ngayon ng mga taga-baryo para sa piyesta na gaganapin sa susunod na araw. Total, nandito na rin naman kayo. Gusto sana namin kayo makasama sa selebrasyon. Piyestang baryo? Saan gaganapin? Dito lang po sa plaza namin, Lola Berta. Ginaganap yung piyesta tuwing Abril taon-taon. At kabilang po lahat ng mga taga-baryo dito sa selebrasyon namin. May prosesyon, sayawan, at syempre, meron ding kainan. Sana makasama kayo. Dahil malaking tulong din kung makadalo kayo para makilala kayo ng mga taga rito. Mukhang exciting yan, La. Sali tayo. Wala namang problema sa akin, Kapitan. Matagal-tagal na rin kasi nung huling beses ako nakaranas ng piyestang baryo. At si Hailey, hindi niya pa nararanasan na makasali sa ganito. Magandang timing naman po pala ito, Lola Berta. Sana ma-enjoy ni Hailey ang piyestang baryo. Babalik na po muna kami sa plaza para tapusin kasi kasuhin yung para sa piyesta. Sasabihan na lang din namin yung ibang taga-baryo tungkol sa pagdating ninyo. Adelina, halika na anak. Opo, Tay. Uli na po kami. Lola, alam mo ba, kahit parang gusto kong umiyak dahil wala kahit isa sa mga gamit natin ang naisalba natin. Masaya pa rin ako kasi buhay tayo, magkasama. Tapos may mga tao pang tulad ni na Christian na handa tayong tulungan kahit hindi naman nila tayo ganun kakilala. Nakakatuwa lang po, ano? Tama, Apo. Kaya wag natin palaging kalilimutan na magpasalamat sa Panginoon kasi iniligtas niya tayo sa ganong sitwasyon. Pasok na kayo, Hailey at Lola Berta. Huwag na kayong mahiya. Nakapaghanda na ako ng pagkain. Sa loob na lang natin pag-usapan lahat ng kakailanganin nyo. Maraming salamat ulit, Christian. Pagpasok namin sa mansyon, nalula kami ni Lola Berta sa lawak ng mansyon sa loob. May mga chandelier, tapos kaya palang madilim tingnan dahil kulay maroon ang kurtina na nakatabon sa bintana. May nakita kong makalumang piano, meron ding mga upuan na nakikita ko lang sa mga napapanood ko. Iginiya kami ni Christian papunta sa kusina kung saan naghihintay sa amin ang mga lutong pagkain nila. Sa gilid ng mesa, nakatayo ang mga kasambahay. Manang Cecilia, ito na po sina Lola Berta at Hailey, yung nakita ni na Adelina sa tabing ilog kaninang umaga. Gaya po ng sabi ko sa inyo kanina, dito muna sila maninirahan kahit pansamantala lang, habang hindi ko pa nakakausap ang mayor sa munisipyo. Umupo muna kayo rito, Berta. Hailey, welcome sa mansyon ng mga Abenido. Ako si Cecilia, mayordoma ng mansyon na to. Kung may kailangan kayo, huwag kayong magdadalawang isip na lapitan ako. Salamat, Cecilia. Aba, sa amin ba lahat ng pagkain na to? Parang masyadong marami. Lalo na 2 lang naman kami ng apo ko. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko naman kayo na kainin yan, Lola.
Sige na, maupo na po kayo para makapagsimula na tayong kumain at makapagpahinga na rin kayo na Hailey. Inasikaso kami ng mga kasambahay ni Christian at isa lang ang masasabi ko, Sir Jupiter. I found the one. Pero biro, sa kabila ng dami ng pagkain, hindi nakaligtas sa mata ko yung paglapag ng 2 plato sa katapat namin ni Lola Berta. Akala ko nung una uupo ron si Manang Cecilia para makisalo sa amin. Pero nung magsimula na kaming kumain, dun ko lang napagtanto na baka para yon sa mga magulang ni Christian. Nalungkot ako para sa binata, Sir Jupiter, kahit never ko namang naranasan yung lungkot ng pagiging ulila sa magulang dahil pinunan yun ni Lola Berta. Parang may kung ano sa puso ko ang kumirot para sa binata. Hanggang sa natapos kaming kumain, walang umimik sa amin. Mukhang naiintindihan din yun ni Lola Berta dahil kahit siya, wala siyang sinabi. Nabusog ako sa pagkain hinain nyo, iho. Ay maraming salamat talaga. Pakisabi na rin sa magulang mo na salamat. Makakarating po, Lola Berta. Salamat din po dahil hindi naman kayo nawirduhan sa akin. Sadyang nakasanayan ko na lang po talaga na laging paglagyan ng 2 plato ang lamesa tuwing kumakain ako. Para lang maramdaman ko pa rin na nandyan sila sa tabi ko. Kahit nang totoo, wala na. Magpakatatag ka lang, Christian. God is good all the time. Kaya alam kong hindi ka niya pababayaan. Dahil hindi mo rin pinababayaan yung mga taong tunay na nangangailangan. Lola Berta and I hope na one day, maibalik din namin ang kabutihan mo sa amin. Tama si Hailey, iho. Kung kailangan mo ng lola na makakausap, hindi lang si Cecilia ang nandito, kundi pati na rin ako. Maraming salamat po. Sana lang din maging komportable kayong dalawa ni Hailey dito sa mansyon. Huwag kayong magdadalawang isip na sabihin sa akin kung anong problema para mahanapan ko kaagad ng solusyon. Huwag kang mag-alala, iho. Kung may kailangan din kaming itulong dito ni Hailey sa mansyon, huwag ka ring mahihiyang magsabi sa amin. Tutulong kami. Magaan o mabibigat na gawain man yan. Laking pasalamat talaga namin ni Hailey na dito kami napadpad dahil may katulad mo na hindi nagdadalawang isip na tumulong sa kapwa niya. Sana lang, hindi ka magbago, iho. At hindi lang kami ang matulungan mo sa mga susunod pa. Huwag niyo po munang isipin niya, Lola Berta. Magpahinga po muna kayo na Hailey. Alam kong pagod kayo at nangihina pa. Bumalik-balik na nga ang kulay niyo nung nakakain na kayo. Kaya sana, bumalik na rin ang lakas niyo. Alam ko kapag nakapagpahinga na kayo, dun niyo lang talaga mararamdaman yung tunay na pagod. Gigisingin ko na lang po kayo ulit kapag handa na yung merienda niyo. San bang magiging kwarto namin, iho? Si Manang Cecilia po ang maghahatid sa inyo. Manang, pakisuyo naman po ako. Pakihatid sina Lola Berta at Hailey sa magiging kwarto nila. Yumuko si Lola Berta at kinuhang kamay ni Christian para hawakan ito. Tsaka tinapik-tapik. Tumangulang si Christian na parang iniintindi ang pagpapasalamat ng lola ko, Sir Jupiter. Pagkatapos noon ay nilapitan na kami ulit ni Manang Cecilia para alalayan kaming pumunta sa panandaliang pagpapahingahan namin ni Lola Berta. Halina kayo para maihatid ko na kayo sa magiging kwarto nyo dito sa mansyon. Kahit makaluma na ang lugar, hindi ko may tatangging halata pa rin ang pagiging sophistikado ng mansyon ni Christian. Hindi ko nga lang maiwasang hindi taasan ng balahibo sa patok dahil sa bawat hakbang namin parang mabibitak yung kahoy na nilalakaran namin. Pakiramdam ko nasa isang horror film kami at anytime pwedeng may humawak sa paa ko. Pero hanggang makarating kami sa isang pinto sa ikalawang palapag ng mansyon, wala namang humawak sa paa ko. Kaya nakahinga ako ng maluwag kahit papaano.
nandito na tayo. Itong magiging kwarto nyo. Wow! Ang laki naman na magiging kwarto namin, Manang Cecilia. Lola, ngayon lang ako makakatulog sa ganitong lugar. Hindi pa ito tapos palinisan dahil biglaan ang pagdating nyo. Pero ipapaasikaso ko ito sa iba naming mga katulong mamaya. Itong kurtina, buksan nyo lang. Masyado kasing madilim pag laging nakasarado. Baka lang din hindi kayo komportable sa lugar na masyadong madilim ang paligid. Kami nang bahali na Hailey na maglinis dito, Cecilia. Masyado nang nakakahiya sa inyo kung pati ito ipapaasikaso pa sa mga katulong ninyo. Tama po si Lola Berta, Manang Cecilia. Kaya naman po namin. Mas magandang sinusunod ang utos ni Christian para hindi sumama ang loob niya. Madalas kasi pag may mga pumupunta dito sa mansyon, hindi niya masyadong pinapagalaw. Dahil ika nga niya, bisita sila at hindi tauhan ng mansyon. Kaya hayaan niyo lang kaming gawin ang mga trabaho namin. Pero hindi po ba nakakahiya? Walang nakakahiya, Iha. Dahil ito naman ang trabaho namin. Sa ngayon, magpahinga muna kayo ng lola mo. Mamaya ko na kayo iikutin dito sa mansyon. Paniguradong pagod kayo. Nandito nga pala sa mga kabinet na to ang mga damit na pwede niyong gamitin. Ito rin ang tuwalya. Grabe, Lola. Hindi ko alam na may ganito kababait na mga tao. Tulad na Christian at Manang Cecilia. Parang ngayon lang ako naka-encounter ng tao na katulad nila. Ang swerte po natin. Salamat ulit, Cecilia. Bababa na lang kami mamaya ni Hailey pag nagising na kami. Sige, Berta. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo ni Hailey. Lalabas muna ako para makapagligpit kami sa baba. Apo, kailangan natin silang tulungan dito, ha? Hindi tayo pwedeng magpapetiks-petiks lang. Hindi porket sinasabi nilang obligasyon at responsibilidad nila tayo dahil bisita tayo, ay pakikinggan lang natin sila. Kailangang ibalik din natin yung kabutihan na ibinibigay nila sa atin. Hindi yung tanggap lang tayo ng tanggap. Naiintindihan mo ba, Iha? Opo, La. Naiintindihan ko naman. Pero Hailey, Ano po yun, Lola? ramdam mo bang parang may kakaiba sa lugar na ito? Para kasing ang bigat ng dibdib ko sa di ko malamang dahilan. Nararamdaman ko rin po yun, La. Iniisip ko nga po baka dahil makaluma na tong mansyon. Kanina nung naglalakad tayo papunta dito sa kwarto natin, akala ko mahihila sa paa ko eh. Hindi lang yun, Apo. Pero sa kabuoang baryo, parang ang tahimik nila. Medyo nawiwirduhan lang talaga ako eh. Yun nga rin pong gusto kong sabihin, Lola. Lalo na kanina, ramdam ko talaga kung paano sila tumitig sa atin. Parang tagos sa butong. Iniisip ko nga, baka hindi talaga nila gustong nakikituloy tayo rito. Kaso wala lang silang choice dahil may nag-alok sa atin ng matitirahan. Gusto ko nga pong sabihin sa inyo na umalis na lang tayo. Kaso nangyayari naman po ako kay Christian kung bigla na lang tayong aalis. Hindi naman niya tayo pinapaalis. Tsaka sa bagay po, parang kahit ang dami nga nila, ramdam mong parang mag-isa ka pa rin. Ay, ganun na nga, Apo. Pero hayaan na baka naninibago lang tayo. Sobrang ingay kasi sa lugar natin eh. Hindi kagaya dito. Kaya nga po, La. Parang hindi rin ako sanay na mula sa maingay na lugar, naging tahimik na yung titirhan natin. Pahinga na po muna tayo, La. Inaantok na po ako eh. O siya, magpalit ka muna ng damit mo, Apo. Mukhang nakalubaan na rin tong damitan nila. Buti na lang, mga naka-plastic yung mga damit at hindi nadumihan. Eto, isuot mo muna to. Salamat, Lola. Pagkatapos naming magpalit ng damit ni Lola Berta ay humiga na kami sa kama. Sa totoo lang, namahay ako, Sir Jupiter. Hindi kasi ako sanay matulog sa ibang bahay kaya hindi rin ako makatulog ng maayos nung mga oras na yun. Ang daming tanong na pumapasok sa isipan ko at isa na sa mga iniisip ko ay kung saan kaya kami pwedeng pulutin ni Lola Berta kung sakaling umalis na kami sa baryong to.
La, saan kaya tayo pupunta pagkatapos nito? May pag-asa pa kaya makabalik tayo sa atin? Gusto mo ba, Apo? Sa ngayon, hindi ko maipapangako dahil masyado pang magulo ang utak ko Sa sobrang daming nangyari sa buhay natin, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon pagkatapos nito. Pero isa lang ang ipinagdarasal ko, na sana may mapuntahan tayo pagkatapos nito. Ay, matulog na muna tayo. Tsaka na natin isipin yan. Magdasal ka rin muna, Apo. Huwag mong kalimutan yan. Dahil sa lahat ng oras, hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Opo, Lola. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noon, Sir Jupiter. Basta napaigtad na lang ako nang may narinig akong kumatok sa pintuan. Nang lingunin ko si Lola Berta, mukhang naalimpungatan din siya. Nag-inat ako ng katawan bago ako bumangon. Ganon din si Lola. Muling may kumatok at doon lang namin narinig ang boses. Si Manang Cecilia pala. Berta! Hailey! Gising na kayo? Ay, sandali lang, Cecilia. Ay, kagigising lang namin ni Hailey. Gising na pala kayo. Pasensya na kung binuksan ko. Hapon na kasi. Pumunta rito kanina si Kapitan. Nagpasabi na baka gusto niyo raw bumisita sa plaza para manood ng preparasyon para sa piyesta. Nasa baba na rin si Christian. Naghihintay sa hapagkainan dahil nagpaluto siya ng merienda ninyo. Ay, medyo mabigat pang katawan ko Hindi pa siguro nababawi yung lakas ko. Pero susunod na rin kami ni Hailey. Mag-aayos lang kami dito saglit. Salamat din sa pagpapaalala tungkol sa preparasyon para sa piyesta. Nawala kasi sa utak ko yun kanina Pwede naman kayong tumanggi kung hindi pa talaga kaya ng katawan ninyo. Huwag niyong pilitin kasi kayo lang din ang mahihirapan yan kapag nagkataon. Tama po si Manang Cecilia na. Kaysa naman i-risk mo yung health mo. Sigurado naman akong maiintindihan tayo ni na Kapitan kung hindi natin sila mapapanood sa preparasyon ngayon. Tsaka may bukas pa naman. Kahit tumulong pa tayo sa kanila bukas, basta't mabawi mo lang yung pagod mo. Ay, hindi na, Apo. Nakakahiya naman, lalo na talagang sinadya nila tayo dito sa mansyon. At baka na rin may oras din tayo makasilamuha sa kanila na hindi lang sa mismong piyesta, di ba? Para na rin maranasan mo. Lalo na baka meron din silang mga palabas mamaya. Ganun kasi sa kinalakihan kong probinsya dati. May mga nagre-rehearsal bago yung actual na selebrasyon. Sa pagkakaalam ko, meron talagang ganun dito, Berta. Mabuti na rin yun para makanood si Hailey. Narinig mo yun, Apo? Meron daw. O siya, susunod na lang kami, Cecilia. Pakisabi na lamang din kay Christian. Sige, mauuna na muna ako sa baba. Salamat po ulit, Manang Cecilia. La, kailangan ba talaga nating pumunta? Oo, Apo. Bakit ayaw mo ba? Para kanina lang, excited ka. Ayaw mo bang maranasan yung bispiras? Hindi naman po sa ganon, pero ewan ko ba? Parang hindi lang ako mapakali. Hindi ko alam kung tama bang pumunta talaga tayo. Parang meron kasi sa akin nagsasabi na wag Hayaan mo na. Minsan lang naman to, Apo. Para na rin maipakita natin sa kanila yung pakikisama natin. Mahirap naman yun na pinaramdam nila sa atin na welcome tayo dito sa lugar nila. Tapos tayo, may pagdududa pala tayo sa kanila. Ang pangit naman nun, di ba? O tingin mo, Apo. May punto naman po kayo, Lola. Pasensya na po kung ang pangit ang ugali ko. Mali naman siguro yung guts ko. Sige lang, Apo. Kung sakaling magka-problema talaga, hindi naman kita pababayaan. Tandaan mo, magkakampi tayo, Hailey. Opo, Lola. O siya, halika na, bumaba na tayo. Baka kanina pa tayo nila hinihintay
Pagbaba namin sa first floor, sinalubong kami ng isa sa mga kasambahay ni Christian saka kami iginiya papunta sa pagkainan. Doon namin natagpuan si Christian na inaayos yung juice pati na rin yung mga pagkain. Nang makita niya kami ni Lola Berta ay lumawak ang ngiti niya sabay muestra sa amin ng lamesa. Hailey, kumain muna kayo ni Lola Berta bago kayo pumunta sa plaza. Ipinaghanda namin kayo. Konti lang to kaya maubos natin to, kaya huwag kayo mag-alala. Talagang tinandaan mo yung worry namin kanina ni Lola Berta, ha? Mataalas pala ang memorya mo, iho. Maganda yan, lalo na't bata ka pa. Ito kasing si Hailey, 25 pa lang, pero grabe na yung pagiging makakalimutin niya. Lola naman, nilalaglag pa ako. Ikaw ba, Christian, iho? Hindi ka ba pupunta sa plaza? Oo nga, Christian. Baka gusto mo kami samahan. Total, dito naman kami nakikituloy sa'yo. Tingin ko, mas maayos kung ikaw ang sasama sa amin dun sa plaza. Hindi siguro. Pero tingnan ko mamaya, baka magbago isip ko. Hindi kasi talaga ako madalas makihalubilo sa mga taga-baryo. Mas gusto kong nandito lang sa mansyon, o di kaya mga bayo. Ay, alam mo ba? Namamangha pa rin ako nung nakita kita kanina ng mga bayo. Napapanood ko lang kasi sa mga palabas yun dati eh. Sige, minsan turuan kita. Ayun! Pagpasensyahan mo na tong apo ko, Christian. Madalas na hindi umastang 25 eh. Masasanay rin ako, Lola. Sige po, kumain na kayo. Malapit na magtakip silim nung panahong yun, Sir Jupiter. Pagdating namin sa plaza, natagpuan namin ang mga taga-baryo na abalang-abala sa mga sari-saring gawain nila. May nag-aayos ng banderitas, may nagbabalat ng prutas at gulay, at may mga bata namang naglalaro sa tabi ng ilog na malapit sa plaza. Ang ingay ng tawanan at sigawan nila ay parang pilit tinatakpan ang bigat na bumabalot sa akin dahil sa sitwasyon namin ni Lola. Ang saya nilang panoorin la. Parang walang nangyayaring masama rito sa baryo nila. Ang tahimik tapos ang payapa rin. Ganun talagang mga tao, apo. Kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay nila, natututo pa rin sila na magpatuloy. Halata rin madalas silang magkaisa. Lola Berta, Hailey! Mabuti naman at nakapunta kayo. Tara, halik kayo rito. Makisalo kayo sa amin. Maraming gawain para sa piyesta. At mas masaya kung lahat ay tumutulong. Kung hindi kayo sanay sa ingay, pagpasensyahan nyo na agad kami kasi madalas maingay dito sa baryo. Magkakasundo kasi kaming lahat dito. Ayos nga po yan, Kapitan. Sanay naman po kami ni Lola sa maingay dahil ganun din po sa dati naming lugar. Ano po ba yung pwede naming maitulong? Total, andito na rin naman kami. Nakakahiya naman kung manunod lang kami habang kayo may mga ginagawa po. Kung gusto mo, Iha, pwede mong tulungan yung mga bata sa pag-aayos ng mga banderetas. Yung mga isasabit para sa dekorasyon natin. Tapos si Lola Berta, baka pwede mong turuan ng mga nanay dito ng mga lutong ulam na alam mo. Sige, Kapitan. Meron pa naman ako mga ulam na alam na pwedeng pampiesta. Halika na. Ipapakilala na kita sa mga tagaluto ng pagkain dito. Uy, Hailey, nandito ka pala. Kasama mo si Lola Berta? Oo, Adelina. Tutulong siya magluto ng mga ulam. Dito naman ako pinapunta ni Kapitan. Tara, ipakikilala kita sa mga bata. Ate Adelina, sino po siya? Ang ganda niya. Salamat. Ako si Ate Hailey. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Aya. Tutulungan niyo po ba kaming gumawa rito ng mga banderitas, ate? Oo, Aya. Sinabihan kasi siya ni tatay na tulungan tayo. Gusto niyo ba yon? Opo, gusto namin yun. Ito po pala. Ate Hailey, gumamela na nakuha ko po kanina malapit sa ilog. Bagay po ito sa inyo. Ang sweet mo naman, Aya. Thank you, ha. Na-appreciate ko to. Good job, Aya. O siya, sige na. Turuan mo na si Ate Hailey na gumawa ng banderitas.
Sumama ako kina Adelina at Aya sa mahabang lamesa kung saan nakalatag ang makulay na papel at ilang tansan na ginagawang palamuti. Ramdam ko ang saya ng mga bata, Sir Jupiter, kaya gumaan na rin ang pakiramdam ko habang pinagmamasdan sila. Tinuturuan ako ng mga bata na gumawa ng banderitas at napuno ng tawanan ang lamesa namin noong mga oras na yon. Oh, kita mo na, Hailey. Madali lang to. Basta huwag kang matakot na makihalubilo sa amin. Kasi dito sa baryo, mas masarap tumawa kapag sabay-sabay kayong natututo. Kaya nga eh. Ito yung unang beses ko na makisali sa paggawa ng mga ganito para sa isang selebrasyon. Alam mo ibig sabihin yan? Blessings in disguise. May dahilan kaya kayo napadpad dito sa lugar namin. Ang blessing sa'yo ay blessing din namin. Sa hindi malamang dahilan, nawirduhan ako sa sinabi ni Adelina. Hindi ko rin alam kung bakit, Sir Jupiter, hanggang sa tinawag na lang ako ni Lola Berta. Umaway siya sa akin gamit yung takip ng kaldero. Mukhang natutuwa na rin siya sa ginagawa niya kasama ang mga matatandang babae ng baryo. Mga taga-baryo, huwag niyong kalimutan bukas ng gabi ay pasisimulan natin ang selebrasyon. Kaya siguraduhin niyong tapos na ang lahat ng dekorasyon at pagkain bago magtakip silim. Mukhang uulan pa. Lagi nilang ganito kapag nalalapit na yung piyestang baryo. Alam mo ba, Hailey? Ang sabi sa amin ng mga matatanda nun, kapag daw nagbabadya yung panahon at malapit na ang piyestang baryo, sinyalis daw yun na natutuwa ang mga ninuno. May ganong kasabihan sa inyo? Akala ko dahil may paparating na bagyo. Iba kasi dito sa lugar namin, Hailey. Naturalesa ng mga ninuno namin ang mga nangyayari sa paligid namin. At yun ang pinaniniwalaan namin. Oo nga pala, gusto mo bang sumama sa amin mamayang gabi? May maliit na sayawan dito sa baryo bago ang mismong piyesta. Practice lang, pero masaya kasi parang rehearsal lang lahat. Ewan ko, baka hindi ako payagan ni Lola Berte. Pero gusto ko rin. Mas maganda kung makakasama ka kasi minsan lang naman to eh. Kung ayaw kang payagan, ako nang kakausap kay Lola Berta. Ay baka hindi siya makahindi kapag ako ang kumausap. Napatawa rin ako kahit may halong kaba. Sa totoo lang, parang hindi ako sanay na may nagyayaya sa akin manood ng mga ganitong kaganapan. Nasanay kasi akong laging may distansya sa mga tao sa lugar namin noon, Sir Jupiter. Pero dito, parang kahit sino, pwedeng maging kaibigan mo. Mga taga-baryo, huminto muna kayo sa ginagawa nyo at lahat kayo lumapit dito sa gitna ng plaza. Apo, ang bigat ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko may hindi mangyayaring maganda. Naninibago pa rin nga ako na. Hindi ako sanay na sinasali nila tayo sa preparasyon nila para sa piyesta. Dun sa bayan natin, pag kontrapartido ka, hindi ka mahalaga para sa kanila. Pero dito... Ako rin, Apo. Pero ewan ko, parang meron sa akin na hindi mapakali. Parang mabigat yung pakiramdam ko sa lugar na ito Lola, wag ka pong masyadong maingay. Baka kung anong isipin nila sa atin kapag narinig nila yung sinasabi mo tungkol sa lugar nila. Ay, Unti-unting nagsisiksikan ang lahat sa gitna ng plaza, Sir Jupiter. Ang banderitas na kaninang inaayos lang namin ngayon parang nakatingin pababa sa bawat isa. Saksi sa katahimikan na bumabalot sa paligid. Mga kabaryo, alam kong abala tayo ngayon para sa piyesta. Pero hindi lang kasiyahan ang dala ng okasyong ito. Tuwing may piyesta, hindi lang ito para sa pagkain o sayawan.
kundi para rin alalahanin ang mga panata ng ating baryo. Panata? Lola, ngayon ko lang narinig ng tungkol yan. Bukas ng gabi, sama-sama tayo mag-aalay ng panalangin at handog para mapanatili ang kapayapaan dito sa atin. Marami na ang dumaan na unos. Marami na ring sakripisyo ang ating naranasan. Pero hanggang ngayon, ligtas pa rin ang baryo. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa panatang yan. Huwag po kayo masyadong kabahan, Lola Berta, Hailey. Yung panata na tinutukoy ni tatay, normal yan dito sa baryo namin. Ang purpose raw nun, para hindi mapahamak, pati na rin ang buong baryo. Napansin nyo, magkabilang bayan lang naman tayo. Pero hindi kami dinaanan ng bagyo. Yun ay dahil protektado ang baryo namin ng panata. At bukas, magdadasal ulit tayo para manatili pa rin yung pagpoprotekta sa atin ng mga ninuno. Hindi mapahamak? Anong ibig mong sabihin? Mapahamak ka saan? Kaya lahat ay kailangan makibahagi. Walang dapat maiwan. At higit sa lahat, walang lalabas ng baryo pagsapit ng hating gabi. Walang lalabas ng bahay pagsapit ng hating gabi? Bakit parang hindi naman yata pistang pinaghahandaan nila? Bakit parang kakaiba yata? Ayan na naman yung kampana. Sa ngayon, pwede na muna kayong magsibalik sa mga gawain ninyo para matapos na't makapagpahinga na ang lahat. Habang patuloy na nag-aayos ang lahat para sa piyesta, Sir Jupiter, napansin kong nagbabago na ang kulay ng langit. Gabi na. Sa hindi may paliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng kaba. Pero bigla akong natauhan ng may boses na tumawag sa akin. Hailey? Di ba? Oo, ako nga. Bakit? Nakatayo sa gilid ng plaza yung lalaki, Sir Jupiter. Maputi siya, matangkad at halatang sanay mang-utos ng iba. Maamo ang mukha pero nakaka-intimidate yung aura. Pag-abot niya sa akin ang kamay niya, agad kong tinanggap yon at nag-shake hands kami. Lance Aberde. Nakatira ako sa asyenda sa kabilang bundok. Narinig kong napadpad kayo rito ng lola mo dahil sa baha. Ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Parang safe ako habang kausap siya, Sir Jupiter. Yung mga mata niya, hindi katulad ng mga tingin ng ibang taga-baryo na parang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Siya para ang gaan ng titig niya sa akin. Oo, medyo natakot nga kami kanina nung nagising kami dun sa ilog niyo. Mabuti na lang at may mga taong tumulong sa amin kanina. Nakikita na nga kami ngayon sa hacienda ni Christian. Ganun ba? Pabuti yun. At may natutuluyan pala kayo. Pero mas mabuti pa rin nag-iingat kayo. Hailey, kasi sa baryong ito, hindi lahat na nakangitian ninyo, dapat yung paniwalaan. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat na andito ako, walang makagagalaw sa inyo ng lola mo. Makagagalaw? Anong ibig mong sabihin? Anong meron dito sa baryo niyo? Gaya ng sinabi ng kapitan, kaya ligtas ang baryong ito dahil sa panata. At doon kayo dapat mag-ingat ng lola mo. Masyadong open area to. Kaya hindi magandang dito natin pag-usapan ng tungkol doon. May mga nakaririnig na hindi naman dapat makarinig. Hayaan mo bukas. Sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon, tumulong ka munang tapusin yung kinakailangan bukas para sa piyesta. Kailangan ko pa rin din kasing umuwi sa amin . Wala pa man, ang dami ko nang gustong itanong sa kanya, Sir Jupiter. Pero bago pa man ako makasagot sa kanya, biglang umihip ang malamig na hangin kasabay ng panandaliang pagdilim ng plaza. Naramdaman kong may malamig na hangin na dumapo sa batok ko. Naramdaman ko agad yung init ng katawan ko.
Pagbalik ng ilaw na nanggagaling sa ilang streetlight ng plaza, normal na ulit sila. Tumatawa at nagtutulungan, pero ako parang may nakita akong anino na dumaan sa likod ni Lance. Mabilis at parang pakpak. Mamayang gabi, huwag kang lalabas ng bahay. Kahit ano pang marinig mo, naiintindihan mo. Napalunok ako at tumango na lang sa sinabi niya. Doon ko unang naramdaman na si Lance lang ang nag-iisang tao rito na parang hindi nagtatago sa dilim. Pero kasabay noon, Sir Jupiter, mas lalo kong nakumpirma. Totoo ang kutob ko. May kakaiba sa lugar na to. Lola, may nakausap ako kaninang lalaki sa plaza. Lance daw ang pangalan niya. Ang sabi niya sa akin, mag-usap daw kami bukas dahil may importante siyang sasabihin sa akin. Ay, tungkol saan naman, Apo? Adako, Hailey. Hindi magandang magtiwala kagad sa taong kakikilala mo pa lang. At baka yan pang ikapahamak mo, Apo. Magaan ang loob ko sa kanya, La. Tsaka mukha naman siyang mabait. Mukhang siya lang din ang makakasagot sa mga tanong natin tungkol dito sa baryo. Hanggat maaari, Apo. Wala akong gustong pagkatiwalaan kundi ikaw lang. Kaya sana, ikaw, ganun ka rin. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Kahit kina Christian pa yan at kay Cecilia. Hindi natin lugar to, Hailey. At baka kung magkamali lang tayo saglit ng kilos, matodas tayo. Gusto mo ba yun? Ayoko po. Pero La, kailan ba tayo makakaalis dito? Sa ngayon, Apo, ang kailangan muna nating gawin ay magmasid. Yun pa lang yung pinaka-epektibo sa ngayon. Tingnan na lang natin kung anong pwede mangyari sa mga susunod na araw. Sige po, Lola. Pero sana makaalis na tayo agad. Hindi na kasi talaga magandang pakiramdam ko dito eh. Parehas lang naman tayo. Sa ngayon, magpahinga muna tayong dalawa. Good night po, Lola. Good night din, Hailey, Apo. Nagising na lang kaming dalawa ni Lola Berta nang makarinig kami ng malakas na pagbagsak sa bubong ni na Christian. Kasunod nito ay ang isang matinis na sigaw na nagpabangon sa akin mula sa pagkakahiga. Nang tingnan ko si Lola Berta, naalimpungatan na rin si Lola. La, may tao yata sa labas. Huwag kang maingay, Apo. Sinabihan tayo, di ba? Na walang lalabas ng ating gabi kahit anong mangyari. Lola Berta? Hailey? Gising pa ba kayo? Oo, Christian, iho. Halika, bumasok ka. Nagising din po ba kayo dahil sa ingay sa labas? Oo, Christian. Ganito ba dito sa lugar niyo? Naalimpungatan kasi kami ni Lola Berta sa ingay. Hindi. Ganito lang kapag malapit na ang piyas ng baryo. Pasensya na kung naistorbo ang tulog niyo. Pero payo ko lang, kahit anong mangyari, huwag niyong titingnan kung anong meron sa labas. Wala naman kaming balak, iho. Tanong ko lang din sana kung kailan kami pwedeng makaalis sa lugar na ito. Nakausap mo na ba yung kailangan mong kausapin sa munisipyo? Nakausap ko na, Lola Berta. Pero tingin ko, kakailanganan niyo munang tapusin ang piyesta bago kayo umalis dito sa baryo. Bakit naman? Bakit hindi bukas? Kasi pinanghahawakan na nila yung salita niyo na makikisama kayo sa selebrasyon. Ngayon, kung aalis na lang kayo bigla ni Lola Berta, sasama ang loob nila. At mas worst, baka kung ano pang mangyari sa inyo. Anong ibig mong sabihin, iho? Mapagtanim ng sama ng loob ang mga taga-baryo, Lola Berta. Natatandaan nila kung sino ang mga taong hindi marunong tumupad sa usapan at dadalhin nila yon hanggang sa ukay. Lola, ang sakit po sa tenga. Magsanib puwersa po kayo ng dasal, Hailey at Lola. Sa ngayon, ayan po ang pinakamalakas na panangganin nyo sa pangangambala nila sa inyo. Sinunod namin ang sinabi ni Christian sa amin, Sir Jupiter. Pero sa totoo lang,
Takot na ako ng mga oras na yon. Ang gusto ko na lang ay matahimik ang buhay namin. Hindi man kasing saya at kasing gaan sa pakiramdam tulad kanina. Ayos lang, basta hindi ganito kalupit ang kapalit. Tumagal ng ilang oras na ganun kaingay at kagulo sa baryo, Sir Jupiter. Pero kahit isang beses, hindi namin sinubukang silipin yon ni Lola Berta. Takot lang namin. Pasalamat na rin dahil nandyan si Christian sa tabi namin para bantayan kami at samahan sa pagdarasal. Inabukasan, usap-usapan ng baboy na kakatayin sana para sa piyesta pero may iba nang nakauna. Hindi kaya may aswang sa lugar na to, Adelina? Hindi pa ba kayo nakakakita nun? Aswang. Alam ko ang aswang. Nakarinig na ako ng tungkol doon. Pero tingin ko naman, magnanakaw lang talagang kumuha ng baboy na yon at hindi aswang, Heidi. Heidi? Oh, Lance, ikaw pala. Bakit parang ang putla mo naman tingnan ngayon? May nangyari ba? Wala. Gusto lang kitang makausap tungkol sa pag-usapan dapat natin kahapon. Pwede ka ba? Ah? Pwedeng-pwede siya, Lance. Sige na, kausapin mo na Heidi. At ichichika mo na rin sa akin ang pag-uusapan niyo, ha? Pila ka talaga, Adelina. Saan ba tayo mag-uusap, Lance? Tara, lakad-lakad muna tayo. Teka, tingin ko, mas maganda kung makakasama din natin si Lola Berta para may ideya siya. Hindi na kailangan, Heidi. Ikaw lang naman ang sadya ko. Pwede naman ikaw na lang magsabi sa kanya. Magpaintindi sa napag-usapan natin, di ba? Pwede naman siguro. Tahimik lang akong tumayo sa gilid ni Lance habang naglalakad kami papunta sa gubat ng baryo, Sir Jupiter. Alam ko ang lugar na pinatutunguhan namin noon. Yun yung papunta sa ilog kung saan kami natagpuan ni Adelina na walang malay. Naniniwala ka ba sa sumpa, Heidi? Sumpa? Nakakarinig, oo, pero ang maniwala. Tingin ko hindi. Kasi hindi ko pa naman nararanasan. Wala pa naman akong kakilala na nakaranas ng isumpa. Bakit mo na itanong? Naniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo may kakilala akong isinumpa at ang tamang paraan lang para makawala siya sa sumpa na yun? Ay kung may makakawasak ng sumpa sa kanya. Ha? Paano? Umpisa natin sa lugar na to. Ang baryong to ay hindi basta-basta, Heidi. Once na makapasok ka dito na hindi ka protektado, hindi ka na rin basta-basta makakalabas ng buhay. Kung makakalabas ka man, hindi rin namin sigurado kung normal ka pa ba sa panahon yun. Anong ibig mong sabihin? Ang mansyong tinitirahan nyo ngayon, isinumpa ang taong nakatira doon ngayon, si Christian. Hindi na siya normal ngayon dahil hanggang ngayon, malalim pa rin ang tinanim na sama ng loob sa kanya ng mga taga-baryo. Kaya hindi siya ngayon makabalik sa tunay niyang tirahan. Si Christian, kapatid ko siya, Heidi. Isinumpa siya ng mga taga-baryo na hanggat wala siyang birehon, napapakasalan at naalayan ng dugo sa mga taga rito, ay habang buhay siyang mananatili sa baryong ito at maituturing na patay ang mga totoong kapamilya namin. Ano? Paano nangyari yun? Anong ginagawa niya rito? Paano siya napunta dito? Si Adelina, napangasawa niya sana noon. Nabuntis ang kapatid ko si Adelina, pero nalaglag dahil sa stress ng dalaga kay Christian. Dahil sa mga pambababae niya. Ang batang yun sana magiging tagapagmana ng pamilya ni Adelina. Pero dahil sa nangyari, hindi siya pinatawad ng pamilya at ng buong baryo. Ang galit nila, ginawang sumpa. Ibig sabihin, lahat ng ito, kaya pala parang may tinatawang mga tao rito dahil kay Christian? Hindi lang dahil sa kanya. Dahil sa kasalanan namin dalawa. Kaya ako pinababalik-balik dito. Ako nagbabantay. Ako ang pumipigil. Pumipigil? Sa ano, Lance? Ano ba talaga siya?
Tao ba siya o? Hindi ko rin alam kung ano siya. Pero alam kong hindi siya tao, Henry. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag kang magpapalapit sa kanya. Kinilabutan ako sa lahat ng mga narinig ko. Ang mga mata at titig ni Lance may bigat. Hindi siya nagbibiro. Pero Sir Jupiter, bakit sa kabila ng babalang yun lalo kong naaalala ang mga ngiti ni Christian? Lalo na yung pagtulong niya sa amin ni Lola Berta nung araw na natagpuan kami dito ng mga tao. Hailey, anong ginagawa mo rito? Huwag kang magpapaniwala kahit kanino. Umuwi ka na't lumayo ka sa lalaking yan. Sandali lang po. Si Lance may sinasabi siya tungkol kay Christian. Tungkol sa sumpa. Wala kang ibang dapat pakinggan kundi ako. Ang mga taong ito may kanya-kanyang lihim. Huwag kang bibitaw sa akin, Apo. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Si Lance na mukhang totoo ang babala o si Lola na punong-puno ng takot. Pero isang bagay lang ang malinaw para sa akin. Hindi ordinaryo ang baryong to at hindi rin kami ligtas dito. Bakit parang takot na takot kayo kay Lance? Nagkakwento lang naman siya. Takot ako. Dahil ayokong masaktan ka, Apo. Hindi mo pa kabisado ang baryong to. Pati na rin ang mga pasikot-sikot dito. Mas mabuti siguro kung ako lang ang pakikinggan mo, Hailey. At saka hindi mo naman gaano kilala yung Lance na yan para paniwalaan kung ano sinasabi niya. Mamaya, ikapahamak mo pa, Apo. Mukhang kayo po si Lola Berta, na lola ni Hailey. Ako po si Lance, taga-kabilang bundok. Lola Berta, nagbibigay lang naman ako ng banta sa apo ninyo. Dahil para rin ito sa kapakanan niya. Para sa kapakanan ninyong dalawa. Ang baryong to, hindi basta-basta. Wala kayong ideya kung anong klaseng lugar ito. At kung hindi kayo magiging alerto hanggat maaga pa, hindi nyo alam kung anong pwedeng magiging kahihinatnan ninyo. Magsasalita sana si Lola Berta nang biglang umihip ang hangin. Kinilabutan ako nang maramdaman kong may humaplos sa likod ko. Nang paglingon ko, wala namang tao. Takot na takot akong tumingin kay Lola Berta na litong-lito rin ang mukha habang nakatingin sa akin. Ano yun? Lola, naramdaman niyo rin ba yun? Umalis na tayo rito, Hailey. Mas mabuti kung makalayo tayo sa plaza bago pa sumapit ang gabi. Sa akin sasama ang apo ko, Lance. Hailey, umuwi na tayo. Huwag kang lalayo sa akin. Basta magkasama tayo, okay lang. Sige po na. Kailangan makahanap tayo ng paraan para makaalis dito sa baryo. Pagkatapos ng piyesta. Hindi na tayo pwedeng magtagal pa rito, Apo. Dahil hindi natin alam kung ano pang susunod na pwedeng mangyari. Pero paano po si Christian la? Si Lance po, yung kausap ko kanina ay kapatid ni Christian. Sinabihan niya ako tungkol sa kalagayan ni Christian. At mukhang hindi lang simpleng problema ang kinakaharap ngayon ni Christian, Lola. Mukhang may mas malaki pa. Kung totoong kapatid siya ni Christian, at totoong may kinakaharap ang binatang yun, siya mismo bilang kapatid ang dapat na naghahanap ng paraan para malutas ang problema ng kapatid niya. Hindi yung pinapasa niya sa iba. Ano naman ngayon kung nalaman mo yung sitwasyon ni Christian? Sa tingin mo ba, may magagawa ka, Iha? Tandaan mo, Heidi, hindi tayo yung tamang tao para mangialam sa ganitong problema. Lalo na't kung hindi naman sinabi sa atin ni Christian ang tungkol dito. Tsaka mukhang si Christian yung tipong ayaw siyang tinuturing ng problema. Kaya kung ganitong gagawin mo, ano sa tingin mo yung pwedeng mangyari? Walang maigudulot na maganda ang pangingialam, lalo na sa inyong mga normal na tao. Ay, nakakagulat ka naman.
Hindi ka namin napansin dyan. Kung ako sa inyo habang maaga pa, umalis na kayo sa baryong ito. Pwede nila kayong matandaan pero hindi nila kayo mapapakialaman kapag nawala na kayo sa lugar na ito. Dahil wala naman silang magagawa. Sino ka? Bakit parang ang dami mong alam? Ako si Ermita, ang dating albularyo ng lugar na ito. Pero matagal na rin tumigil muna nung pinatay ni na Franco ang ina ni Christian at Lance. Siya lang ang tanging naniniwala sa kakayahan ko. Kaya nang mawala siya, pakiramdam ko, wala na rin akong silbi sa lugar na ito dahil walang kailanman ang naniniwala sa akin at sa mga babala ko. Pinatay? Pinatay ni na Kapitan ang ina ni na Christian? Bakit? Ano ba sila at anong karapatan nilang pumatay gayong mga sibilyan lang sila? Hindi lang simpleng baryo sibilyan ang napuntahan ninyong iha, kundi baryo. Baryo ng mga aswang. Kaya habang maaga pa, umalis na kayo. Maghanap kayo ng paraan para makalis dito. Alis na. La, tara na. Tumakbo kaming dalawa ni Lola Berta paalis ng gubat na yun. Hindi ko na inalam kung saan nagpunta si Lance matapos namin siyang iwanan sa ilog. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lang kung tumitig sa amin ang mga taga-baryo at kung bakit may sinasabi sila tungkol sa panata. Saan kayo pupunta, Lola Berta? Hailey, hindi pa tayo tapos sa pag-ayos dito. Dito muna kayo. Pagod na kami ng apo ko, Franco. Gusto muna sana naming makapagpahinga. Ikaw rin, Hailey. Sayang naman. Patapos na tayo sa ginagawa natin eh. Pasensya na. Babawi na lang kami ni Lola kapag ayos na siya. Asahan namin yan ah. Bakit umuwi na kayo agad? Akala namin mamaya pa kayo. Hindi na kasi magandang pakiramdam ko, Cecilia. Itong si Hailey, dinala ng lalaking nagangalang Lance sa gubat at kinausap tungkol sa sumpa. Nandito si Lance sa baryo? Bakit po? May problema ba, Manang? Nakatatandang kapatid ni Christian si Senyorito Lance. Kilala siyang suwail na anak ni na Doña Alejandrina at Don Alejandro. Walang ibang ginawa kundi maging sakit sa ulo ng mga magulang nila. May tinatago siyang inggit kay Christian. Kung saan, siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang niya. Hawak niya sa leeg sina Franco. Ano? Nasaan po si Christian? Pupuntahan ko siya. Huwag na, Iha. Ang ibig kong sabihin ay huwag ngayon. Si Christian, nahihirapan siya ngayon at gusto niyang mapag-isa. Ano yun? Manang Cecilia, tapatin niyo nga ho kami. Totoo ho bang may aswang sa baryong to? Hindi may aswang. Kundi puro aswang ang mga nakatira rito, Iha. At ang piyestang baryo ay hindi selebrasyon ng kahit anong santo, kundi para sa panata. Nung nakaraang taon, hindi naging maganda ang kalagayan ng baryong to dahil walang naiaalay ang mga taga-baryo para sa panata. Kaya tinamaan to ng malakas na bagyo. Pinaniniwalaan na nagalit ang mga ninuno, pero ang totoo niyan, sila lang din naman ang naglalagay ng sumpa sa mga sarili nila. Ay, kung ganon, bakit hindi naman yata nakarating yan sa amin? At wala ring binalita sa TV. Isa ito sa mga tinatagong lugar ng mga taga-gobyerno. Lahat ng mga gusto nilang ipatapon na alam nilang nakakasagabal sa trabaho nilang pangungurako, dito nila ipinapatapon. Halang pala ang mga bituka ng mga tao sa baryong to kung ganon. Ayoko na! Tama na! Huwag niyo na akong bahirapan! Hindi niya kayo pwedeng makita sa ganong estado. Umakyat kayo sa mga kwarto niyo. Bilis! Pero huwag ka nang pasaway pa, Hailey. Umakyat ka na rin. Wala na akong nagawa nang hinain ako paakyat ni Lola Berta paakyat ng kwarto namin sa mansyon, Sir Jupiter. Nang saktong maisara namin ang pintuan ay ang sigaw ni naman ng Cecilia sa ibaba, pati na rin ang pagwawala ni Christian ang aming narinig.
Nagulat ako nang hilahin ni Lola Berta ang vanity mirror sa gilid para gawing harang sa pintuan, kaya tinulungan ko siya. At nang maipwesto na namin ng maayos ang vanity mirror sa pintuan ay saka namin narinig ang paghihinagpis ni Christian sa baba. Hanggang kailan ba ako dapat maghihirap, Manang? Ayoko na ng ganitong buhay. Wala na sina Mama. Wala na akong kakampi sa lugar na to. Hanggang kailan ko ba dapat dalhin ang ganitong sumpa? Makakahanap rin tayo ng paraan para wakasan yan, Christian. Huwag ka mag-alala. Basta't lumaban ka lang, iho. Paano natin siya matutulungan, Lola? Hindi ko rin alam, iha. Lola, may dugo! Huwag mong titignan. Huwag kang lalabas, iha. Pero hindi ako nakinig kay Lola. Gumapang ako papunta sa bintana at sinilip sa maliit na butas kung ano ang nangyayari sa labas. Nang makita ko kung paano dinakma ng isang half-aswang, half-tao ang isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko at napasandal sa pader. Nang tingnan ko si Lola Berta, halatang naiiyak na rin siya pero pilit niyang pinatatag ang sarili niya. Christian! Huwag mong saktan ang kasimanyo natin! Hanggang kailan niyo gagawin sa akin to, Kapitan? Hirap na ako. Pakawalan niyo na ako sa sumpal to. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo at hindi kami. Alam mo yan, iho! Pero alam niyo kung paano niya wawakasan ang sumpal to. Kayo ang makakatulong sa akin. Kung hindi mo lang sana ako niloko noon, o kung hindi mo lang ako pinahirapan noon, sana hindi ganyan ang sitwasyon mo ngayon, Christian. Hindi ko gustong pahirapan ka. Pero ikaw ang nagtulak sa akin na gawin yan sa'yo. Binabalik ko lang ang kung anong hirap at sakit na ibinigay mo sa akin noon. Hindi ako may kasalanan, Adelina. Alam mo yan. Si Adelina? Lola, nagbagong itsura niya! Tama si Ermita. Teritoryo to ng mag-aaswang. Ano na pong gagawin natin? Bukas ang pestang baryo, Christian. Ito na ang huling pagkakataon mo para mawakasan ang sumpa. At kapag hindi mo ba binigay sa amin ang hinihiling namin, alam mo na ang pwedeng mangyari. Hindi ka na makakatakas sa kapalaran mo. Hindi pa rin matahimik ang baryo. Dinig na dinig pa rin namin ang kakaibang ingay na galing sa mga halimaw. Pero hindi kami nagpadala sa kanila, Sir Jupiter. Kahit mahirap, sinubukan pa rin namin ni Lola Berta na idaan ang lahat sa dasal. At kahit walang kasiguraduhan kung saan kami dadalhin ang lahat ng ito pagkatapos ng kinabukasan, umaasa pa rin kami ni Lola Berta na magkasabay kaming makakaalis ng baryo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Lola, sigurado ka po bang makakalis talaga tayo sa lugar na to? Natatakot po talaga ako. Baka kasi hindi na. Manalig ka lang at magtiwala, Hailey. Mabait sa atin ang Diyos. Kung nagawa niya tayong sagipin mula sa nakamamatay na bagyong yun, alam ko makakaligtas din tayo sa lugar na to. Pero paano po kung hindi? Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa, di ba? Opo. Berta! Hailey! Manang Cecilia, bakit po? May dala akong pagkain niyo. Baka nagugutom na kayo. Kumain muna kayo. Busog pa kami ni Hailey, Cecilia. Baka pwedeng ipagpabukas na lang. Nagro-rosaryo lang kami sandali. Pagkatapos nito ay magpapahinga na rin kami. Sigurado ba kayo? Pasensya na kung hindi kayo maaasikaso ngayon ni Christian. Naiintindihan po namin, Manang. Salamat. Maiwan ko muna kayo. Kinabukasan, maagang nagising ang buong baryo. Kahit kagabi puno ng sigawan at ungol ng mga halimaw, ngayon naman ay tila walang nangyari. Abala ang mga tao sa paghahanda. May mga banderita sa bawat gilid ng kalsada, may mga mesa ng pagkain, at may mga nakasabit na baboy sa gitna ng plaza. Piyesta na raw.
Lola, bakit parang normal lang naman sila? Parang wala man lang bakas na nangyari kagabi. Hindi ba sila nag-aalala na baka may alam ng mga bisita nila tungkol sa totoong intensyon ng piyesta? Yan ang nakakatakot, Apo. Kapag parang wala lang, ibig sabihin, mas malala ang nakatago. Berta, Hailey, bumaba na kayo. Kailangan kayong makita ng mga taga-baryo sa plaza. Bahagi kayo ng selebrasyon. Nagkatinginan kami ni Lola. Wala kaming choice, baka kung hindi kami sumunod, kami ang mapag-initan. Kailangan hindi malaman ng mga tao sa baryo na may alam na kami tungkol sa totoong pagkatao nila. Pagdating namin sa plaza, sobrang init na. Dinig ang maingay na tunog ng mga tambol, pati na rin ang mga halakhakan ng mga kabaryo. Kung titingnan, parang normal lang ang lahat. Kung hindi lang namin natuklasan ni Lola ang nangyari kagabi. Makaisipin naming simple lang sila na nagkakatuwaan. Ang bango ng inihaw na mais pati na rin ng mga ulam, nangingibabaw na rin ang sigawan ng mga bata. Pero sa bawat ngiti ng mga tao, alam naming may tinatago sila. Lola, nakikita niyo ba yun? Sa gilid ng labi ng ilan, tumutulo ang dugo. Pero parang wala silang pakialam at sa gitna ng entablado nakatayo si Kapitan Franco. May hawak na krus pero ang mata, itim na itim. Mga taga-baryo, ngayon ang araw ng ating panata. Ngayon natin ihahain ang alay para sa ating mga ninuno upang tuluyan tayong ingatan sa sumpa ng kalikasan. Doon ko siya nakita. Si Christian, nakatali sa gitna ng entablado, nanginginig at nag-aalab ang mga mata. Napasinghap ako, hindi ko yun inaasahan, Sir Jupiter. Christian? Pero bago pa man ako makagalaw, biglang lumapit sa akin si Lance. Ngiti niya ay mapanlinlang at ang hawak niyang baso ng dugo humikislap sa liwanag ng araw. Ngayon, makikita mo ang totoo. Hindi lahat ng ipinapakita sa iyo ni Christian ay siya talaga. At doon nagsimulang mangitim ang balat ni Christian. Unti-unti lumilitaw ang matutulis na kuko at nagbabago ang anyo ng kanyang mukha. Hindi na siya tao, pero hindi rin sa ganap na halimaw. Lola, siya na yun! Takbo, Apo! Takbo! Mula sa mga ninuno namin na hindi kami pinabayaan mula umpisa. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin kaming ligtas mula sa kapahamakan. Ngayon, ito na ang araw ng pinakahihintay nating lahat. Ang pagiging ganap na aswang ng lalaking pinagmulan ng lahat. Huwag ka lang tumakas pa, Hailey! Wala kayong mapupunta ni Lola Berta! Ah, Diyos ko! Unti-unti kong nilapit ang tenga ko sa pintuan. Ramdam ko ang kilabot nang marinig ko ang tunog ng pagkaladkad ng paa. Parang may bagay na mabigat na hinahatak sa pasilyo. Hindi ka na makakatakas, Bunso. Tatapusin na natin to! Napasinghap ako. Agad na napaatras. Si Lance. Nasa labas siya. At kung tama ang kutob ko, hindi naman talaga masama si Christian. Pwedeng si Lance talaga ang totoong dahilan kung bakit nagkaganoon ang kapatid niya. Hailey, ano ba nang mangyari?
Huwag kang lalabas ng kwartong to. Naiintindihan mo ba? Pero Lola, si Christian, baka siyang puntirya nila. Tigilan niyo ako! Hindi ako papayag na gamitin niyo pa ako! Sa sigaw niyang yun, bigla kong naalala ang sinabi ni Lance sa gubat na kailangan daw ang dugo ni Christian para maalis ang sumpa. Pero ngayon, malinaw na. Hindi para tulungan siya, kundi para patayin. Eddie, magdasal ka na lang. Malapit nang magsimula ang piyesta. At kapag nagsimula yun, baka hindi na talaga tayo maging ligtas. Pinikit ko ang mga mata ko. Pilit na pinapakalma ang tibok ng dibdib ko. Pero sa labas ng kwartong yun, ramdam ko na nagsisimula ng gumalaw ang mga nilalang ng baryo. Ang fiesta nila ay para sa dugo. Lola, nagsisimula na. Umakyat tayo sa itaas. Doon natin panoorin. Ngayon, ipapakita natin sa ating mga ninuno ang katuparan ng sumpa, ang binhi ng dugo, si Christian! Tay, baka magwala siya. Baka hindi na natin makontrol. Wala kayong dapat ikatakot. Ang dugo niya ay nakalaan para sa atin. Kapag natapos to, lalakas tayo lahat. May paghihiganti na kita, anak. Hindi ako para sa inyo. Tigilan niyo ako! Kapitan, maawa ka. Bata pa yan. Hindi kasalanan ni Christian ang mga nangyari noon. Napigilan ang ilan, pero mas malakas ang sigawan ng mga sumasang-ayon kay Kapitan Franco. Tahimik, Cecilia! Hindi mo naintindihan. Kailangan ito para mabuhay ang baryo. Wala siyang inalay na dugo kapalit ng buhay na naiwala niya noon. Kaya siya ang iaalay natin sa mga ninuno. Bakit kailangan lagi ng dugo? Bakit hindi ninyo hayaang si Christian na mabuhay ng payapa? Hindi pa ba sapat sa inyong pinatay nyo na ang mga magulang niya? Kailangan magbayad ang dapat na magbayad, Cecilia. At alam mo yan! Sa gitna ng kaguluhan, ngumisi si Lance, tila inaabangan ng tamang oras. At doon ko mas lalong naintindihan na hindi si Christian ang tunay na panganib. Ang dapat kong katakutan, si Lance. Wala akong kasalanan. Huwag niyo akong gagawing hayop para lang sa kapangyarihan niyo. Tay, hindi na tama to. Hindi ko kayang panoorin na siyang alay. Adelina, lumugar ka, anak. Para sa iyo to. Kapitan, nakikiusap ako sa iyo. Bata pa lang si Christian. Ako nang nag-aruga sa kanya. Alam kong hindi siya masama. Kung itutuloy niyo to, lalo lang tayong mapapahamak. Manang, ibig mong sabihin, mali ang lahat ng ito? Hindi kailanman dugo ng inosente ang Yunas. Hindi siya halimaw. Kayo ang gumawa sa kanya ng halimaw. Pinaniwala ka ng tatay mo na maibabalik lahat at mababayaran ni Christian ang nawala sa inyo. Pero ang totoo, hindi. Manang Cecilia, ang dami mo namang alam. Nakalimutan mo na bang alila ka lang dito? Alila ako, oo. Pero mas kilala ko si Christian kesa sa'yo, Lance. Na kahit kailan, hindi siya magiging katulad mo. Nakita kong kumurap ang mga mata ni Lance, may kislap na parang apoy, hindi tao. At doon ko unang naramdaman ang kilabot ng katotohanan. Si Lance, siyang may lihim. Tahimik, Cecilia. Kung hindi siya iaalay, lahat tayo ay mamamatay. Hindi, Kapitan! Mali ka! Lance, anong ibig mong sabihin? Hindi sumpa ang papatay sa inyo! Kundi ako! Doon ko nakita sa mismong harap ng lahat ang pagbabago ng anyo ni Lance, Sir Jupiter. Unti-unting lumitaw ang maiitim na ugat sa balat ni Lance, kumalat na parang usok na gumagapang. Nag-iba ang anyo ng kanyang mukha, nagdilim ang mga mata, at dahan-dahang umusli ang matutulis ng ngipin.
Hindi na siya mukhang tao, kundi isang nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Diyos ko! Siyang pinuno! Lance! Anong kapaliwan to? Kapaliwan? Hindi! Matagal na akong naghihintay ng araw na ito. Ang piyesta, hindi para sa mga ninuno nyo, para sa akin ito! Lance! Ikaw ang may sala! Ikaw ang naglagay sa akin dito! Hindi si Christian ang alimaw, kundi si Lance. Kapitan, mali ang lahat ng ginawa ninyo. Pinasunod lang kayo sa kasinungalingan niya. Ginamit mo kami! Ginamit mo ang buong baryo! Hindi kayo ginamit! Kayo mismo ang nag-aalis sa akin ang lahat ng kailangan ko! At saka ikaw mismo ang nagsabi, Franco, na ipag-iganti mo ang anak mo laban sa kapatid ko! Siyang dahilan kung bakit hindi magpatuloy ang susunod dahil nirasunin nyo! Kaya kakamping nyo ako, hindi kalaban! Parang sabungan ang Plaza Sir Jupiter. Lahat ng tao ay nakapaligid sa entablado. Nasa gitna sina Christian at Lance, parehong nangingitim ang balat. Kumikislap ang mga mata. Kung ganon, mga taga-baryo, heto na ang sandali. Ang magkapatid na sina Christian at Lance, ang isa ay taksil, habang tapat naman sa atin ang isa. Ngayon natin malalaman kung sino ang karapat dapat mabuhay sa kanilang dalawa! Oh, Diyos ko! Tigilan na sana nila to! Kapitan, huwag! Hindi dapat si Christian. Isa lang siyang biktima. Tumahimik ka, Cecilia! Ang biktima dito ay ang baryo! At siya ang dapat magbayad! Huwag niyo kong gawing laruan! Kitang-kita ko kung paano nagsagupaan ng dalawang magkapatid. Si Lance na mas malakas at mas mabilis kumilos at si Christian na pilit na lumalaban pero halatang pinipigilan ang sarili niya na parang hindi niya kayang saktan ng kapatid niya. Mahina ka talaga, kuya. Kahit kailan, talunan ka! Lance, tama na! Alam mo kahit anong mangyari, hindi ako lalaban sa'yo. Kapatid kita! At mahal kita! Kahit kinasusuklaman mo ako! Nagpaulan ng suntok si Lance at halos mabasag ang haligi ng entablado. Sa gilid nito ay ang mga tutok na nilalang, abang na abang sa mga nangyayari. Hindi nila malaman kung sino ang titingnan nila dahil halos parehong nang lalaban ng magkapatid. Lalo na si Christian na kahit marami ng bangas, pilit pa rin pinatatatag ang sarili niya. Christian! Hindi ko na nakayanan manood lang, Sir Jupiter. Kahit anong pigil ni Lola kanina, lumabas na ako mula sa mansyon at sumugod sa entablado. Hailey! Huwag kang makisali sa kanila! Pero huli na, Sir Jupiter. Nasa gitna na ako. Nakatingin ang buong baryo sa akin kung saan ang mga mata nila ay kumikislap sa gutom at kasabikan. Wala kayong karapatang gawing palabas ang magkapatid! Hindi sila hayop para pagkaguluhan niyo! Nagkaroon ng saglit na katahimikan bago sabay-sabay na naghalakhakan ang mga aswang. Heto na! Ang hinihintay ko! Ang alay na magpapalakas sa ating lahat! Ang dalaga! Bigla niya akong tinuro bago humarap sa mga halimaw na nakapalibot sa amin. Doon ko naramdaman lahat ng mata, lahat ng kagutuman na nakatutok na sa akin, Sir Jupiter. Huwag kayong nalapit sa kanya! Perfect timing, Henny! Ikaw mismo ang babasag sa kanya para sa amin! Mukhang naging kahinaan ka na ng kapatid ko sa maikling panahon! At doon nagsimula ang totoong laban. Hindi na lang ito tungkol sa kanila, kundi pati na rin sa akin. Gumuho ang entablado at parang bulkan na sumabog ang baryo. Dumagundong ang hiyawan ng mga aswang, sabay-sabay na bumaba mula sa paligid. Ang lupa umuga sa bigat ng kanilang pagsugod.
Huwag niyo siyang idadamay! Hindi mo sila mabibigilan, kuya. Lahat sila gutom sa dugo niya. Sumugod sa akin ang 3 aswang. Mga mata nila'y puro itim, bibig nila'y punong-puno ng pangil. Lumayo kayo sa akin! Binato ko ang lampara sa simento, Sir Jupiter, at kumalat ang apoy niyon, dahilan para magpilian ang mga nilalang. Nagulat ako nang may hawak na si Manang Cecilia na ikakatanda ng sugurin ang sinusubukang lumapit sa akin. Hailey! Sa likod mo! Sumabog ang amoy ng nasusunog na laman. Si Manang Cecilia ay duguan na rin ang braso pero hindi umatras. Hindi ko hayaang kainin kanila, Iha. Huwag niyo silang hayaang makatakas! Ang dugo ng dalaga ang magtatapos ng sumpa! Doon sabay-sabay na lumipad ang mga aswang, parang mga paniki na dumilim ang buong kalangitan. Lahat sila nakatingin sa akin. Nabali ang mga tanikala sa katawan niya at dinig ang malakas na lingaw-ngaw nito. Pumawala si Christian mula sa pagkakagapos at buong puwersa siyang tumalon pababa at sinalubong ang mga aswang na papalapit sa akin. Sa isang iglap, duguan na ang plaza. Si Lance naman nasa ere. Ang pakpak niyang itim parang bangungot at ngiti parang hari ng impyerno. Ayan! Ganyan ang gusto ko! Magpatayan kayo para sulit! Ako mananatili! Christian! Huwag mo hayaan si Lance! Christian, sugatan, nanginginig pero hindi bumibitaw. Lumaban siya, Sir Jupiter. Kuko laban sa kuko, hampas laban sa hampas. Ang lupa nabiyak sa bawat banggaan nila. Hailey! Tumakbo ka na! Hindi ko iiwan si Christian, Manang! At sa gitna ng gulo, isang katotohanang malinaw. Hindi na ito piyesta. Ito na ang simula ng digmaan. Dumudugo na ang paligid ng plaza. Bawat hagulgol, bawat suntok, parang lindol. Sa gitna, nag-iikot ang 3 taong yun. Si Lance, si Christian at ako. Ang isa nagsisinungaling na leader, ang isa kapatid na pinahirapan, kalahating tao, kalahating halimaw, at ako maliit lang, pero ramdam kong dapat kong itigil to. Nakita nyo? Ito ang kapangyarihan! Ito ang tunay na kalakasan! Ang bakuha ang dugo ng pinagmulan! Wala nang makakadang sa akin! Hindi! Hindi mo siya gagamitin pa! Christian! Lumaban ka! Hailey! Takbo ka na! Hindi ko kayo mapapabayaan! Hindi ako gagamitin ng mga salot na to! Si Christian ay nangangalngal, naglalagot ang balat, nangingilid ng mga mata. Pero sa gitna ng mga sugat at dugo niya, Sir Jupiter, ramdam ko pa rin na may katiting na tao pa rin sa kanya. Pinanood namin magpaikot-ikot sa langit si Lance at habang gigil na gigil si Christian sa kanya. Tumalon ako sa entablado at pilit sanang aabutin si Christian. Si Manang Cecilia duguan na at may hinahagis na bote na may nagliliyab na langis, lumapag sa mukha ng isang sumalansang aswang. Sumigaw at natunaw ang balat nito. Si Kapitan Franco naman ay nakangiti pero napapaso ang mukha habang natutunaw ang kanyang mga daliri. Hindi na inasahan ang alab ng tao. Christian, ibigay mo lang lahat! Ibigay mo lang naman ang dugo mo! Hihiramin ko ang buhay mo! Ako! Hindi! Hindi ko kayo paglilingkuran pa! Sa gitna ng banggaan nila tumigil ang sandali ng mundo para sa amin.
Si Christian, pagod, sugatan, may mga luhang dugo na tumutulo sa pisngi. Ngunit mayroong isang bagay nang bumalaw sa loob niya, ang kanyang pagpili. Christian, kung gusto mong matapos to, tapusin mo na. Para matapos ng paghihirap mo. Si Christian sa isang bahagyang malumanay na ang galaw hinila ang sarili palapit kay Lance habang si Lance hindi nag-aalangan. Binuhat ang isang malaking piraso ng kahoy at inihagis. Sa huling saglit bago tumama may kumislap sa mata ni Christian. Hindi na purong hayop, hindi na ganap na tao. Isang tao na nagpasya. Nang tumama ang kahoy, nag-ikot ang mundo. Ginamit na ni Christian ang huling natitirang lakas niya. Nagbungkal hindi para saktan si Lance kundi para gumawa ng puwang. Lance! Hindi ka mananalo! Dito naganap ang desisyon. Si Christian sa isang malakas na pag-ikot ng katawan, niyakap niya si Lance hindi bilang kapatid na nagmamahal, kundi bilang isang tao na magtatanggol. Pinilit niyang itulak si Lance palayo palabas ng entablado patungo sa apoy na nilapag ng mga nasirang lampara. Ano ginagawa mo? Wala na si Lance. Wala na siya. Teka, saan ka pupunta, Christian? Hailey, tapos na. Nakawala na ako. Salamat. Wag. Hindi ka pwedeng mamatay ngayon. Christian, wag anak. Lumaban ka pa. Hindi ko na kaya, Manang. Ito lang yung tanging paraan na alam ko para lumigaya ako. Wala na bang ibang paraan, Christian? Ito na lang ba talaga? Oo. Ito na lang. Kaya sana Manang, alagaan mo si Hailey. At ikaw, Hailey, alagaan mo si Manang. At sa kanya pinaubaya ang sarili niya sa apoy. Yung mundo namin nung panahong yun parang umalsa sa isang hininga. Pagkatapos ang mga aswang na nanonood ay nagiba. May takot, may pagkalito. Ang pagkamatay ni Lance ay parang pagsabog ng binitiwan na nagpagulo sa kanilang panata. Maraming sumugod sa apoy, marami ang tumakbo palayo, marami ring bumagsak doon mismo. Patawarin mo siya, Panginoon. Basta't buhay ang apo ko, iyon na ang mahalaga. Bakit? Bakit kailangan ganito? Bakit, Christian? Sumunod ang hating gabi ng pag-iyak at pag-umpisang paglilinis. Nasunog ang maraming mesa. Ilang bahay ang nasira. Si Christian ay wala na. Ngunit hindi niya tinapos ang lahat sa walang kabuluhan. Sa kanyang pag-ibig, pinili niyang iligtas ako. At sa huli, si Lance, ang tunay na halimaw, ay naglaho sa apoy na siya ring nagtanim ng galit. Paano na? Basta tayong dalawa, Hailey. Buhay tayo. Magtutulungan tayo. Hindi titigil ang mundo dahil sa isang trahedya lang. Paalam, Christian. Salamat.
Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana kung nasaan man ngayon si Christian, payapa na ang puso niya at malayo na rin sa kung ano yung sakit na dinanas niya nung siya ay nabubuhay pa.